Dahil sa pagbabalik tanaw na iyon, muling nabuhay ang sigla ni Indra. Bumalot sa kanyang katawan ang mga kidlat, tanda ng kanyang nag-aalab na determinasyon. Sa kanyang isip, kung nais niyang malampasan si Shiva, kailangan niyang talunin ang tatlong assassin gods na nasa kanyang harapan. Sa isang kisap mata, nasa harapan na agad ni Xuanwu si Indra, handang pakawalan ang isang mabagsik na suntok. Huli na nang mapansin ni Xuanwu ang biglaang paglapit ng Thunder God. Kahit nakapaghanda siya ng depensa, hindi nito napigilan ang tindi ng lakas ng suntok, napalipad siya at napadahak ng dugo ang kanyang bibig. Kita sa kanyang mukha ang matinding sakit na dulot ng atake ni Indra. Alerto si Baiho, ngunit wala siyang kamalay-malay na nasa likuran na niya si Indra. Tinamaan siya sa tagiliran, at sa sobrang bilis ng atake ay hindi siya nakadepensa. Gayunpaman, agad nakaposisyon si Qinglong at palapit na ang kanyang espada sa ulo ni Indra. Napansin ito ng Thunder God at sa sandaling iyon, naalala niya ang malupit at mapanganib na mundo kung saan siya lumaki. Doon niya nahasa ang kanyang kakayahan na makakounter sa kahit anong surprise attack. Hindi nga siya nagkamali, bago pa man makalapit si Qinglong, tinamaan na ito ni Indra ng isang solidong lightning counter attack sa mukha. Ngunit hindi pa roon natapos si Indra. Sa isang mabilis na galaw, muli niyang binalikan si Baiho. Kahit pa nakapaghanda na si Baiho ng depensa, napangiwi pa rin ito sa sobrang sakit at halos hindi na makabangon. Ayon sa tala ng tagapagsalaysay,